Anong bagyo ang kaharap mo ngayon? Mapagpala at magandang unang araw ng Sabado sa buwan ng Pebrero, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Brigida ng Irlanda. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin na pong pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kinahapunan ng araw na iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo. Hinampas ng mga alon ang bangka at halos lumubog na samantalang tulog siya sa kutsyon sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, "Guro, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik, huwag gumibo." Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan at sinabi niya sa kanila, "Napakatatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniwala?" Ngunit lalo silang nasindak at nag-usap-usap. "Sino ito? Na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya." Sunod-sunod ang mga natural na kalamidad na nangyayari sa buong mundo. Bagyo at pagbaha dito sa atin, lindol sa Japan at Tibet, at kamakailan yung wildfires sa Los Angeles, California. Napakalaking trahedya ang mga ito dahil maraming tao ang pumanaw, nawala ng bahay, nasira ang mga ari-arian at kalikasan, gumuho ang kinabukasan. Hindi ba epekto na rin ito ng kapabayaan natin at hindi pangangalaga sa kalikasan? Pero may mga nagsasabing parusa raw ito ng Diyos dahil masyado nang makasalanan ang tao. Kapanalig, ganito rin ba ang pagkilala mo sa Panginoon? Na mapaghiganti siya at malupit magparusa, na wala siyang pakialam kung magdusa tayo at baliwala tayo sa Kanya? Panalig, sa mabuting balita ngayon narinig natin na kasama ng mga alagad si Jesus sa bangka habang ito'y hinahagupit ng alon at hangin. Tulog si Jesus pero kasama nila siya. At nang siya'y ginising nila, pinatahimik niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanila, nagtanong, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sa lumang tipan, nakilala ng ating mga ninuno ang Diyos sa kanyang pangangalaga at pagtutuwid sa kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng parusa. Pero nang dumating ang Panginoong Hesukristo, ipinakita niya ang mukha ng Diyos, isang amang mahabagin at mapagmalasakit, mabagal magalit at mayaman sa kabaitan. Buong pasensya siyang naghihintay sa ating pagbabalik loob at patakbo niya tayong sinasalubong. Lahat ng kanyang mga alibughang anak, niyayakap niya. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin at kahit kailan ay hindi niya tayo pinababayaan. Alam niyo, hinihintay niya lang tayo na tumawag sa Kanya nang may pananalig sa gitna ng mga bagyong pinagdadaanan natin. At tulad ng mga alagad, matatagpuan natin siyang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin tuwina. Manalangin tayo. Panginoon, huwag niyo pong itulot na magpadala kami sa takot, na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Bagkus ay manalig nawa kami sa iyong makapangyarihang pag-aaruga at pagmamalasakit sa amin. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.